Oh, magandang araw sa inyo mga kabayan. What's up sa inyong lahat, no? Tayo ay medyo energetic, no? May mga nakikita tayong positive post, no, ng page ni Kitty Duterte, mga kabayan. So, I hope mga kabayan in soon malaman natin kung ano ba yung mga positive post na yon. Ano ba talaga yon, mga kabayan? Sana yan na yung paglaya ni PRRD, mga kabayan. 'Di ba? Ba't kami natawa doon? Dapat ito yun eh. Oh, anyway, mga kabayan, doon sa mga bagong subscribers natin, shoutout po sa inyong lahat. At doon sa mga matatagal na rin dito sa ating YouTube channel, pasensya na kayo mga kabayan, no, kung hindi ko kayo mabati isa-isa. Pero binabati ko kayong lahat mga kabayan, mabuhay kayo, no. Sa tama lang tayo mga kabayan. At anyway, ang pag-uusapan natin dito, o sa mga hindi pa pala nakasubscribe mga kabayan, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe na kayo mga kabayan. Ang pag-uusapan natin dito ngayon mga kabayan parang ito si Aling Claire parang nagsusungit na mga kabayan dito sa interview na to. Parang napakasungit yata ng ating music ngayon, no? Kasi may isang reporter talaga ako mga kabayang hinahangaan at yung mga tanong nun ay punto by punto na talagang masasabi natin mga kabayan na hirap ito si Auntie Claire na magpaliwanag, no? Mahirap niya ipagtanggol ito si Bungit. Pero syempre, bago tayo dumako dyan kay Auntie Claire mga kabayan, gusto ko muna ipakita sa inyo, no, yung ilan nating men's in uniform, no, na merong advice at meron din nagpapatotoo patungkol sa nangyari sa war on drugs ng ating dating Pangulo mga kabayan. So ito, panoorin muna natin mga kabayan itong video na to ng isang pulis, no, na kung saan humaharap din ngayon sa kaso mga kabayan nung panahon ng war on drugs ni PRRD. Pakinggan muna natin mga kabayan. Hindi po lahat eto na namamatay dati ay ano pala, credit to kay Sir Ismail. Ayan, ha? Nakita lang natin to mga kabayan, play natin. pinatay ng pulis. Yung iba dyan, sasabihin ko sa inyo, yung iba dyan, pinatay ng kapwa nila drug user o drug addict kasi nagkaunsihan. Nagkaunsihan, kunwari, nagpabenta isang drug lord, nagpabenta ng drugs na ganito sa isang tauhan niya, tapos inistapa yung pera, di papatay siya ng drug lord, di ba? Ito yung reality talaga mga kabayan. Ito yung reality na iginigiit nitong mga sinasabing human rights na yan. Pero hindi nila naiisip mga kabayan yung kumbaga naging panganib, no, ng ating ding mga kapulisan. At siyempre ng mga civilian na law-abiding citizen na hindi naman gumagamit. Pero dahil natukso mga kabayan, dahil dito sa mga pusher na to, no, yun, napapagamit. Lalo pa mga kabayan sa mga barkada. Alam niyo naman, merong good na barkada, meron ding bad na influence ng barkada. Kaya tayo mga kabayan, hindi tayo masyadong nakikipagbarkada Kung marami mang sobrang nagsasabi na ang dami namamatay dati, pero choice man nila yun. Tama. Kasi kung hindi ka magbebenta, hindi ka gagamit ng drugs, di ka naman mamamatay. Hindi ka rin makukulong. Di ba? Totoo. Pero yung mga biktima nila, hindi na choice ma-rape, hindi na choice ma-hold up, hindi na choice patayin. Ito yung hindi mga kabayan maintindihan nitong mga against sa war on drugs ni PRRD mga kabayan. Yan yung hindi nila matanggap, no? Na yan yung realidad mga kabayan na nangyari sa ating bansa noong panahon ni PRRD. At hanggang ngayon, kita ninyo mga kabayan, 'di ba? Ang daming mga nagagasa, ang daming mga nawawalang bata, matatagpuan mo na lang na doon sa meron tayong nakitang isang babae na nakalagay doon sa balon, 'di ba? Kita mo mga kabayan, inosente 'yon pero nabiktima dahil sa lulong na ipinagbabawal na gamot nitong mga tolonggis na kriminal, 'di ba mga kabayan? Ito yung mahirap ipaintindi diyan sa mga taong against doon sa naging programa ng ating dating Pangulo. Hindi nila ginusto yun. May kaso ako until now. Pero yung nangyari sa akin na napatay ko isang drug lord, hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko pinagsisisihan. So bilang isang public servant, isa yun sa isang bagay na kung dumating ang panahon, natanggalin ko tong uniform ko at matatapos na yung pagtatrabaho ko bilang pulis, yun ang isang bagay na pwede kong ipagmayabang sa mga apo ko. Sa mga Palakpakan natin yan si Sir mga kabayan. Kasi yan yung mga pulis, no, na talagang nag-implement ng tama sa war on drugs mga kabayan. Palakpakan natin yan. Ako. Until na nagsasuffer ako way back 2022. 2022 last ko yun. Nagsasuffer ako sa kaso ko. Pag alam niyo, sabihin ko sa inyo, pag ang pulis kasi ngayon, hanggang ano naman, pagka nakapatay ka, may kaso ka. Ako may kaso ako hanggang ngayon, pero sabi ko nga,
Kinabahan kaya ako dati. Kala ko tatawag na ako sa Centennial nun. Alam mong kaba ko, pero sabi ko naman, if ever man one day, tatanggalin ako sa service ko, kung bibigyan ako ulit ng pagkakataon na maulit yung nangyari yun, kung mamamatay ulit yung drug lord na yun, hindi ko rin pagsisisihan. At the same time, kung hindi ko naman din ginawa yun, ako yung mamamatay. So, ayan mga kabayan, no? Ang patotoo ng isang pulis, no? Patungkol dyan sa war on drugs na ni PRRD. Totoo yan mga kabayan kasi marami tayong mga kaibigan din na mans in uniform, no? Nung panahon ni PRRD talaga, masasabi natin mga kabayan na napakasisipag ng mga pulis na mag-implement ng batas mga kabayan, lalo na pagdating sa peace and order. Kasi nga, meron silang, kumbaga, masasandalan, no? Na pangulo na sila ipagtatanggol kung sakali man na dumating sa punto na sila'y malagay sa alanganin. Kita ninyo mga kabayan, may mga ilang pulis na masasabi natin na talagang ipinagtanggol ng ating dating Pangulo. At meron din namang mga pulis, mga kabayan, na talagang pinabayaan ni PRRD kasi nga napakaliwanag ng kanyang sinabi na lumabas kayo at mag-implement kayo according to the law. Diba mga kabayan? Yung mga umabuso, syempre, talagang merong kaparusahan yan. At nakita nyo rin naman mga kabayan kung paano kinastigo ni PRRD yung mga pulis na ganon. Kaya salute tayo dito mga kabayan kay Sir, no? Kay Sir Ismail. At ito ay nagpahayag ng kanyang mga naranasan, no? Nung panahon ng war on drugs ni PRRD. At yun nga lang, mayroon talagang kaso mga kabayan. Ngayon kasi mga kapulisan mga kabayan, hindi ko nilalahat pero tingin ko, no, medyo alanganin din sila, no? Kasi nga kung katulad niyan, no, na mismong PNP chip natin mga kabayan sinasabing yung pinagbabawal na gamot kaya lang daw gumagamit para humaba mga kabayan yung oras. Hindi daw yun matatawag na addict mga kabayan. At ito pa yung isang pulis mga kabayan na may advice, no, sa ating mga botante. Pakinggan din natin mga kabayan. Sir, anong advice mo sa mga botante ngayong darating na eleksyon? Ang advice ko sa mga botante ngayong darating na eleksyon, mga katropa, is pumili tayo ng leader na karapat dapat na leader, yung leader na mahal tayo, may malasakit sa atin at totoong nagmamahal talaga sa atin mga katropa. So, example na natin yan si former President Rodrigo Roa Duterte. Minahal niya yung buong bayan, minahal niya yung buong Pilipinas. Kaya mga katropa, hindi natin masisisi na minahal din siya ng mamamayan. Kaya mga katropa, advice ko rin sa mga tumatakbo ngayong eleksyon is mahalin natin ang ating Pilipinas at ang ating kapwa Pilipino. Yan yung mga advice mga kabayan. Ganyan dapat ang mga advice, no? Non-partisan ba? Yung isang pulis kanina mga kabayan, non-partisans din yon, no? Pero sinasabi niya yung good thing, no, na nangyari nung panahon ni PRRD. At totoo naman mga kabayan na naramdaman yun ng lahat ng Pilipino. Kaya nga bukod tangi, no, sa lahat ng naging Pangulo, siya lang yung pinag-celebrate ng buong mundo mga kabayan ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya sana, no, mga kabayan, pumili tayo ng the best leader, no? Katulad ni Attorney Vic Rodriguez, mga kabayan. Kita ninyo, no, instead na meron siyang interview sa Channel 5, ano daw yung sasayawin, mga kabayan, sa mga rally-rally, no, o sa pangkampanya. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, mga kabayan, hindi siya sasayaw kasi seryoso, mga kabayan, ang usapin na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mga problema mga kabayan, dapat yun ang tinatalakay, hindi yung mga pasayaw-sayaw. Diba? Napaka-hipokrito kasi mga kabayan ng ilang politiko, no? Yung iba pasayaw-sayaw, na which is mga kabayan na ang usapin talaga na mga seryoso. Lalo pa ngayon mga kabayan, ang dami na naghihirap na Pilipino, ang taas na naman ng crime rate natin, ang taas na mga bilihin, ang daming mga corrupt na politiko, diba? So yun dapat talaga ang pag-usapan mga kabayan, hindi yung mga pasayaw-sayaw. Anyway mga kabayan, pakinggan natin to si Auntie Claire na mukhang na bad trip dito sa isang reporter. Good morning po, Yusek. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay. Ito mga kabayan, itong reporter na to, nagugustuhan na natin to no? Palakpakan natin itong reporter na to mga kabayan. Napakagagaling na mga tinatanong nito. Sa Pamilyang Pilipino program ng administrasyon.
Nakakuha tayo, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y magge-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din Napakalayo mga kabayan sa pangako ni Bungit, ha? Napakalayo mga kabayan. pong 82 projects currently in pre-production stage at mayroong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City no nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Abuab, San Mateo Rizal, at Bukawe, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po, Apakasungit sumagot nito mga kabayan, no? Ang sungit sumagot nito ni Yusik Claire. Ba't ganyan naman, Miss Claire, no? Ba't ganyan yung mga sagutan mo sa reporter? Diba? National TV yan mga kabayan, ha? Mas maganda pa yung yung spokesperson ng Supreme Court, mga kabayan. Kung makikita nyo, napaka-approachable ng dating niya sa camera. Ngumingiti siya mga kabayan na talagang, kumbaga, non-partisan yung kanya mga sagot, mga kabayan, non-biases, no? So anyway, mga kabayan, tuloy natin to. ang sabi 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes. 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So, may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon. But katulad ng sinabi ni PBBM ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. So, hindi pa mga kabayan sa loob ng 3 taon, mga kabayan ni Bungit. Hindi pa pala mga kabayan nakakalahati, no? Doon sa kanyang ini-aim na 1 million, mga kabayan. Isipin mo, 3 taon na, mga kabayan, namumuno yan. Yan yung sinabi, kailangan kada isang taon, ini-aim nila is 1 million, mga kabayan, na bahay. So, ngayon, ang nangyayari, mga kabayan, ganito, no? Sa 3 taon niya, nasa 250 plus pa lang, mga kabayan, yung naipapatayo, no? At kumbaga, hindi pa natatapos, mga kabayan, hindi pa rin siguro natitiran. Yan yung malinaw na sinabi dito ng Auntie Claire. Sa dami kasi mga kabayan na pinangako nito ni Bungit, no? Halos lahat talaga, parang binulong sa hangin. Kita niyo na lang yung sa West Philippine Sea, diba? Yung mga pinangako niyang bigas, pagbaba ng produkto, pagagandahin ang buhay ng mga Pilipino, na which is ngayon, mga kabayan, puro kabaligtaran. Kita nyo? Yung dating nasa middle class, ngayon mga kabayan, nasa lower class na, no? Nasa laylayan na rin ang lipunan. Kasi walang matinong trabaho, mga kabayan. Sa dami ngayon ng walang mga trabaho. Kita mo yan, diba? Ewan ko lang, mga kabayan, na kung maniniwala pa rin kayo dito sa administrasyon na to.
Ang dami ng mga, yung ibang mga kilala natin na mga solid, no? Nakasamahan natin dati, mga kabayan na nangangampanya, diyan kay Bongeng. Isa din tayo sa nangangampanya, yung mga kasamahan natin, mga kabayan, dismayado na rin. Kasi nga, sa dami na ipinangako niya, mga kabayan, wala pa siyang na-accomplish na masasabing doon sa ipinangako niya, meron man lang siyang natupad sana. Katulad nitong pabahay na to, mga kabayan, ay nandyan trilyon, no? Billion or trillion, mga kabayan, ang nagiging pondo a year, no? Diyan sa administrasyon niya. Pero kita ninyo, wala man tayo nakikitang kumbaga finished products ng kanyang mga ipinangako, diba? At masama pa nito, mga kabayan, tad pa ng utang ang ating bansa. Katulad niyan, ubos na agad, mga kabayan, wala pa sa quarter, mga kabayan, ng taon. Yung budget for 2025, ubos na. O ano pa ang gagastusin niyan, mga kabayan, ngayong darating na ilang buwan pa ang lalakbay ng kanyang administrasyon. O saan kukuha, mga kabayan, ng pondo yan? Natural, mangungutang na naman yan, mga kabayan. At mababalitaan natin yan na puro loan na naman yan, mga kabayan. Meron tayong isang nakitang article na parang nagbenta na naman yata, mga kabayan, ng ginto. Ang hilig nito mga to sa ginto, mga kabayan. So anyway, ayan, hanggang dito lang muna, mga kabayan, ang ating video, no? At see you sa susunod na video ulit. At sana, mga kabayan, lagi kong paalala sa inyo, maging matalino tayo sa pagboto, mga kabayan. Huwag tayong papauto sa mga sumasayaw, sa mga pakanta-kanta. Meron naman tayong mga pakanta-kanta din dito, mga kabayan, na senator, no, dito sa ating lineup. Pero yung background, mga kabayan, at yung kanilang mga isinusulong, no, na pagbabago sa ating bansa, yan dapat, mga kabayan, ang ating intindihin, no. At sana maging matalino tayo, maging mapagmatsyag tayo sa ating magiging boto, mga kabayan. See you sa susunod na video, mga kabayan. Adios muna at ingat kayo, mga kabayan.